Ngayong gabi, gusto ko pong talakayin natin yung paghahandog na kalugod-lugod sa Panginoon. Pag sinabi pong kalugod-lugod sa Panginoon, katanggap-tanggap o kayo nakapagbibigay ng kagalakan sa Panginoon. So therefore, ang ibig lang po natin sabihin, hindi po lahat ng paghahandog ay kalugod-lugod sa Panginoon. Ngayon, pag-uusapan po natin ngayong gabi, ano po ba yung paghahandog na nagiging kalugod-lugod sa Panginoon? Ibig sabihin, ikinatutuwa ng ating dakilang Diyos. Now, sa aklat ng Roma, chapter 12, verse 1, ganito yung ating mababasa. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Take note po doon sa word na o doon sa phrase na katampatang pagsamba. Sa English po na translation, reasonable service. Present your body as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Our reasonable service is our whole being presenting as a holy, a holy, living, and acceptable to God. Yan po yung buhay, banal at kayaya na siyang nagiging katampatang pagsamba sa Panginoon. Reasonable service. Sa ibang salin, makatwirang paglilingkod o makatwirang pagsamba. Now, isa pong napakagandang talata na ipinapakita lamang po rito ni Apostol Pablo na kung paano sa atin pong kapanahunan na ang atin pong paghahandog sa Panginoon, yung iharap natin yung ating katawan na isang haing buhay, banal, na kayaya sa Diyos na magiging katampatan natin pong pagsamba. Alam niyo po, pag pinag-usapan natin yung katawan, hindi lamang po itong physical na ito eh. Kasi nga, yung physical, kasama po dyan yung ating whole being, yung ating buong pagkatao, na iharap natin sa Panginoon na maging buhay, banal at kayaya. Kaya sa pagsasamba sa Panginoon, buhay talaga eh. Ipinapakita natin yung buhay, o kaya may buhay na pagsamba. Ayaw ng Panginoon na maging patay, o kaya stagnant yung ating uri ng pagsamba o kaya ay paglilingkod sa Panginoon. Now, ano po ba yung kahulugan ng paghahandog na kalugod-lugod? Yan po yung number one na question na sasagutin natin. Anong paghahandog po ito na nagiging kalugod-lugod? Ano yung kahulugan? Okay. Ang paghahandog na kalugod-lugod sa Panginoon ay hindi lamang tumutukoy, hindi lamang ito tungkol sa material na bagay. Pag sinabing material, hindi lamang ito tumutukoy sa pera, hindi lamang tumutukoy sa iba't ibang uri ng hayop, handog sa templo. Meaning to say, not only in material or financial aspect, kundi ang buong buhay na iniaalay natin sa Kanya, iniaalay natin sa Panginoon. Na kung saan nandun po yung may pusong malinis, may pananampalataya at may pagsunod. Take note po doon sa word. Yung ating buong buhay na iniaalay sa Kanya, na meron pong pusong malinis, meron pong pananampalataya, at meron pong pagsunod. Tatlo po yan ha. Pusong malinis, may pananampalataya, at meron pong pagsunod. Yung pag-aalay natin ng buhay. Kasi nga, it's either doon sa tatlo ay mawala. Hindi po nagiging kalugod-lugod sa Panginoon. Ibig sabihin, maghahandog ka, may problema yung puso mo, merong marumi, o merong mga ito pong unconfessed sins. O hindi nagiging kalugod-lugod sa Panginoon. O kaya naman, malinis yung puso mo, wala naman yung pananampalataya mo. Ibig natin sabihin, mabigat sa kalooban mo kasi wala yung pananampalataya. And hindi naman ayon sa pagsunod. Ibig natin sabihin, meron tayong mga dapat isalang-alang kapag pinag-usapan natin yung paghahandog na kalugod-lugod sa Panginoon. Hindi lamang yan tumutukoy sa halaga. Hindi po kasi palakihan ng halaga yan eh. Hindi yung palakihan ng bigay. Kundi yung buong buhay natin, inialay natin sa Panginoon, na nandoon yung pusong malinis, may pananampalataya, at meron pong pagsunod. Tingnan natin yung halimbawa. Yung halimbawa po ng paghahandog sa Biblia, pag-usapan po natin yung kauna-unahang naitala ng paghahandog na ito'y ginanap sa pamagitan ng magkapatid na si Abel at si Cain. Ang handog po ni Abel ay meron pong pananampalataya. Tingnan natin yung account na ginamit o kaya isinabi dito sa aklat ng Hebreo chapter 11 verse 4. Tingnan natin yung pagkakahambing o kaya pagkakabigay ng paglalapat kung paano nagandog itong si Abel. Ang sabi po ng English translation sa King James Version,
By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it, he being dead, yet speaketh. Ang sabi po sa Tagalog, sa pananampalataya, si Abel ay naghandog ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito'y sinaksihan sa kanyang siya'y matuwid na nagpapatotoo ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob, at sa pamamagitan nito, patay na siya ay nagsasalita pa. Tingnan po Abel offered unto God a more excellent sacrifice. Ayan sa pananampalataya, si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Ano yung makikita natin? By faith, sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano niyo po, pwede kasing magbigay ang isang tao na wala naman doon yung pananampalataya. Sa papanong paraan? Maaring napipilitan, maaring dala ng pangangailangan, kaya nagkakaloob. Pero kapag by faith, masaya kang ginagawa yan. At the same time, although may mga sacrifices, magaan sa kalooban mo, hindi mabigat. At alam po, yan ay nagiging kalugod-lugod sa ating dakilang Panginoon. Now, tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel dahil ito ay may kasamang pananampalataya at tamang puso. May kasamang pananampalataya at tamang puso. Ang handog ni Cain naman, sa kabilang dako, ay hindi naging kalugod-lugod dahil ang sabi po ng Aklat ng Genesis, hindi nilingap ng Panginoon si Cain at ang kanyang handog. Bakit? Hindi lamang po kasi ang handog ang tinitingnan ng Diyos, kundi ang kondisyon ng puso na naghahandog. Maaring malaki yung daladala mong handog o kaya ay yung iyong ikakaloob, ibibigay, pero ang mas higit na mas tinitimbang ng Panginoon, tinitingnan niya yung ating puso. Kumbaga, makikita natin kaagad yung pagiging reasonable sa harapan ng Panginoon, na pwede mong ibigay ang lahat, pero kapag wala doon yung tamang kondisyon ng puso, tinan natin sinabi tinan natin dito sa aklat ng Korinto, para lang sa ganun meron tayong referensya na gusto ko pong ipakita sa inyo, na kung paano mas tinitimbang ng Panginoon yung puso ng isang tao. Sa unang Korinto chapter 13, dito babasahin po natin dito sa verse 2 hanggang verse 3. Ang sabi po rito, verse 2, at kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na lupat, mapalipat ko ang mga bundok, datapat wala akong pag-ibig ay wala akong kabuluhan. Verse 3, at kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa dukha, pagkakawang gawa, charitable works, ipagkaloob ko yung lahat ng tinatangkilik, yung lahat ng resources, ang sabi po dyan, kung ito ipagkaloob ko, ipakain ko sa dukha, at kung ibigay ko yung aking katawan upang sunugin, sacrificial po yan katawan, yung sarili, binigay mo na. Pero kung walang pag-ibig, sabi po ito, datapat wala akong pag-ibig ay walang pakikinabangin sa akin. Meaning to say, magiging useless. Kahit ibinigay mo ng lahat, kahit yung buhay mo ibinigay mo, kung wala naman yung pag-ibig doon sa iyong ginagawa, useless. Hindi po nagiging kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya alam niyo po, sa paghahandog, tinitimbang palagi ng Panginoon yung puso. Yung kondisyon ng puso na naghahandog. Hindi lang yung inihahandog. Hindi lang yung object, kundi yung puso ng tao na naghahandog doon. Kaya nga, dapat sinisecure natin yung ating sarili every time na tayo po iharap sa atin pong Panginoon, na kung saan maging kalugod-lugod yung kalagayan ng ating puso. Ibig sabihin, i-kondisyon natin. Nakakalungkot, may mga pagkakataon, maaring dumarating ka sa church, tingnan mo, wala ka agad sa kondisyon. Pupunta ka sa church, nakasimangot, may gawain, nakasimangot. Kumbaga, nag-aalangan lapitan ka ng tao dahil yung nararamdaman yung kondisyon ng puso. Alam po ninyo, pag ikay maghandog, pupunta ka sa gawain, pupunta ka sa tinatawag po nating fellowship, pagsamba po yan. Dapat nakakondisyon yung ating pong puso. Huwag ka pupunta dyan na hindi nakakondisyon. Anong gagawin natin kapag hindi nakakondisyon? Sa bahay pa lang, magpakondisyon ka agad. Sa bahay pa lang, mag-devotion personally. At kung ikay dumating sa church na nauna ka, bago ka makipagpito, bago ka nakaupo lang dyan nakaupo, mas mainam
Kapag ka ang pakiramdam mo wala sa kondisyon, manalangin ka, lumuhod ka, mag-pray ka, salip na magkwentuhan, salip na, ano yun po kapag ka dumating ka sa church sa maaga tapos wala kang ginagawa, mainip ka eh. Tapos sasabihin, tagal naman magsimula. Mas maganda simulan mo na through prayers. Ano ang sinasabi natin? Alam po niyo, pag maghahandog tayo sa Panginoon, tinitingnan agad ng Diyos yung kondisyon ng ating puso. Huwag tayong pupunta sa church na wala tayo, kumbaga, malayo yung ating yung ating kaisipan, yung puso natin. Kumbaga, wala ka sa kondisyon. Ikukondisyon natin palagi dahil tandaan mo, nandun ka sa church, maaring nandun po yung tinatanggap na yung mga handog ng mga kapwa natin, kapatid sa Panginoon. Ikaw hindi natatanggap dahil hindi maayos yung kondisyon ng iyong puso. Kaya, iset natin mga kapatid, dahil alam niyo po, ang atin namang gustong paluguran ay ang atin pong dakilang Panginoon. And alam niyo po, pag nalugod ang Panginoon, it follows maging yung mga kapatiran, malulugod. Ibig sabihin, magiging blessing tayo sa mga kapatiran. Dahil ikaw ay nakakondisyon, at the same time, maayos ang iyong ugnayan sa Panginoon, nagiging maganda rin yung reflection po nito sa mga kapatiran. Ngayon, kapag hindi maayos ang kondisyon ng puso, ramdam po yan eh. Ramdam. Na ibig natin sabihin, may paraan eh. Kapag ka wala sa kondisyon, umaga pa lang, mag-devotion ka na. Pagdating mo sa church, huwag kang makipag-chismisan dyan. Huwag kang makipag-kwentuhan, mag-pray ka. Sabi ko nga, mainip ka, sabi natin, alas 8 na, hindi pa nagsisimula. Simulan mo lang, mag-pray ka. Mag-devotion ka. Yun po yung dapat nating maintindihan mga kapatid sapagkat gusto nating maging katanggap-tanggap yung ating handog. Most of the times may mga failures tayo because our heart ay hindi po natin na-ikondisyon. Hindi nakakondisyon yung ating pong puso. Now, isa pong puntos pa, ito pong karakter. Ang babaeng balo, yung kanyang buong pagtitiwala. Tingnan natin yung sinabi rito sa Marcos chapter 12, verse 43. Yan, sundan po ninyo sa inyo po mga Biblia. Marcos chapter 12, verse 43 hanggang 44. Ito po yung sinasabi po ng talata. Ang mas maganda, simulan po natin dito sa verse 41. At umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan kung paanong inihuhulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman at maraming mayaman ang naguhulog ng marami. Nandun po siya sa treasury. Doon po siya sa tabi ng kabangyaman. Pinagmasdan niya. At ang sabi po rito, maraming mayaman ang naguhulog ng marami. Verse 42. At lumapit ang isang babaeng balo, widow. At siya'y naghulog ng 2 lepta na ang halagay halos 1 beles. Kumbaga ito ay talagang, ay sentabo lang ito. Halos walang halaga. 2 lepta ibinigay nitong babaeng balo. Then, ang sabi po ng 43, at pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dukhang baong ito ay naghulog ng higit kaysa lahat na naghulog sa kabangyaman. Wow! Tingnan po pag titingnan natin siguro yung amount, yung quantity ng ibinigay, wala pa sa kalingkingan eh. Kumbaga, barya nga lang yung ibinigay nitong babaeng balo. Kumpara doon sa ibinigay ng mga mayayaman na naghulog ng marami, ang sabi ng Biblia. Pero ang sabi ng Panginoon, tingnan nyo ang ibinigay ng babaeng ito. Dahil ang sabi ng Panginoon, higit ang ibinigay ng babaeng ito kaysa naghulog ng marami doon sa kabangyaman. Bakit po sinabi ng ating Panginoon yun? Verse 44. Sapagkat silang lahat ay nagsipagulog sa kanila'y labis. Datapot siya sa kanyang kasalatan ay hinulog ang buong nasa kanya. Sa makatuwid bagay ang buong kanyang ikabubuhay. Wow! Puso ang pinag-uusapan yan Sabi ng Panginoon, masigit ang ibinigay ng babae ito. Bakit? Ibinigay niya yung lahat ng nasa sa kanya. Yung mga naghulog ng malalaki, tira-tira lang yon. Mga labis lang ang inihulog nila. Pero itong babae ito, yung buong ikabubuhay niya. Wow! Kaya ako po ay humahanga. And I've been praying for those brethren, sa mga kapatiran, na alam mo yon, nasa kahirapan, may mga sitwasyon na pinagdadaanan, but they were faithful in their givings. Nagtatapat pa rin sa kanilang may mga sacrifices, pero makita mo yung pagtatapat. Nagpipray tayo mga kapatid, dahil higit yung kanilang ipinagkakaloob. Nandun yung kanilang pagtatapat,
sa kabila ng kanilang pangangailangan, personal na pangangailangan, patuloy pa rin nagtatapat. Alam mo, ang sabi ng Panginoon, masigit ang ipinagkaloob ng mga taong yaon kaysa doon sa mga malalaking halaga na ibinibigay pero labis lang o kaya ay tira-tira lang. Alam niyo po sa Panginoon, ayaw po ng Panginoon tira-tira. Kung ikaw ay maghahandog, gusto ng Panginoon, first class. Kaya nga sa Old Testament, di ba, yung mga inihahandog na mga hayop, yung mga panganay, yung mga matatabang na klase at mga magandang klaseng paghahandog. Kaya nga sa paghahandog natin, ang inihandog natin, yung atin pong buong ikasampung bahagi at mga handog sa Panginoon. Hindi natin pinanghinayangan yun. Bakit? Kasi nga alam natin, galing naman sa Panginoon lahat ng mga bagay na ating tinatanggap. At pag ikaw ay nagpasimula ng manghinayang sa mga ibinibigay mo, para bagang sinasabi mong nanghinayang din ang Panginoon na bigyan ka ng mga pagpapala. Yan po ay yan ay magkakaroon ng epekto. Dahil kung ano yung iyong itinatanim, kung ano ang iyong ipinapakita, yun yung mangyayari. Now, tingnan natin. Mas mahalaga sa Diyos ang taos-pusong paghahandog kaysa malaking halaga. Ayan. Mas halaga sa Panginoon, ha? Kaya ang tinitingnan palagi ng Panginoon yung ating puso. So we need to check our heart. Check your heart. Sa lahat ng iyong gagawin sa paglilingkod, i-check natin palagi yung ating pong puso. Na kapag wala sa kondisyon, alam niyo po, nararamdaman naman po natin, di ba? Kapag alam natin wala sa kondisyon, alam natin may mga hindi tama sa buhay po natin, sa puso natin, dapat nating ipasuri at the same time, idulog mo sa Panginoon. Isuko mo yan sa Panginoon. Huwag mo hayaan na sa gabi matutulog ka, andyan yung conflict sa puso mo. Makakatulog ka bang payapa niyan? Hindi ka makatulog ng maayos niyan. Bakit? Kasi hindi mo na-isettle. Yung sabi nga ng Biblia, kayo magalit at huwag magkasala, huwag ninyong hayaan lumubog ang araw dahil sa inyong galit. Nakakalungkot po niyan, may mga hindi maayos na kondisyon o kalagayan ng puso, tinutulugan na lang, pinagpapalipas na lang ng oras, pinagpapalipas na lang ng panahon. Hindi po tama yon. Ang kinakailangan mo isettle. So, paano parang kausapin mo ang Panginoon? Isuko mo sa Kanya, ihingi mo ng tawad, o kaya ay patawarin yung mga dapat patawarin, huwag magtatanim ng sama na loob mo ng galit. Tinin po yung post ko kanina. Mas mainam na hindi tayo nagtatanim ng galit, sama ng loob, hinanakit, tampo. Ang dapat ay tinatanim natin sa puso natin, pang-ibig. Yun po yung pang-counter po doon. Yung panlaban sa hatred, panlaban sa sama ng loob, panlaban sa galit ay ang pang-ibig. Kapag andun yung pag-ibig sa puso ng isang tao, wala pong puwang yung galit. Wala pong puwang yung sama ng loob, yung hinanakit. Dahil nandun yung pag-ibig. Now, pag titingnan natin, yung pag-ibig, babalikan natin yung pinakakahulugan ng salitang pag-ibig ayon po sa Biblia. Gusto ko pong ibigay sa inyo ang tamang kahulugan ng pag-ibig. Ang sabi po ng unang Korinto chapter 13 verse 4. Ang pag-ibig ay mapagpainuhod. Anong ibig sabihin mapagpainuhod? Mahaba ang pasensya. Kaya pag may pag-ibig ka, marunong ka magpainuhod, nagpapasensya ka. Hindi ka pasensyahan. O hindi yung parang gusto mong ikaw palaging iniintindi. Dapat marunong ka namang umintindi sa iba. Sana po nakukuha po niyo yung point natin. Kapag mayroon kang pag-ibig, mapagpainuhod. Andun yung mahaba ang iyong pasensya. Ano pa? Ang pag-ibig, magandang loob. Hindi magaspang yung pag-uugali. Magandang loob. Palagay ang loob ng iyong kapwa. Ano pa? Ang pag-ibig ay hindi nananaghili, hindi naiinggit. Kapag may pag-ibig ka, hindi ka naiinggit. Kapag nakikita mo yung kapatid mo, pinagpapala, masaya ka sa tagumpay ng iyong kapatid. Masaya ka kapag nakikita mo, inaangat, pinopromote yung kapatid mo. Hindi yung papairali natin yung utak talangka, yung crab mentality na inisip natin, bakit siya lagi pinagpapala, hinihila natin pababa. Mali pong prinsipyo yun. Dahil ang pag-ibig, hindi nananaghili. Ano pa? Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri. Ibig sabihin, hindi mayabang, hindi mapagpalalo, hindi hambog. Kaya ang isang taong umiibig, andun po yung kanyang meekness, andun yung kanyang humility. Hindi mayabang. Ang kabaliktaran ng hindi mayabang, humble, mapagpakumbaba. Kumbaga, pag meron pong pagtatalo, andun yung pagpapakumbaba niya. Hindi yung parang ang dating ay ayaw niya palaging matalo. Ibig sabihin, pagdating sa usapan, gusto palaging nananalo. Ano yun po, wala kang pag-ibig pag ganun. Parang gusto mo, ipilit yung gusto mo, yung kung ano yung nasa isip mo, yun ang gusto mong i-impose palagi. Ito dapat masunod. Mga kapatid, ang taong may pag-ibig, hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, hindi mayabang. Ano pa? Ang pag-ibig ay hindi nag-uugaling mahalay.
Pag sinabing hindi nag-uugaling mahalay, hindi bastos. Hindi hinahanap ang kanyang sarili. Pag sinasabing hindi hinahanap ng sarili, huwag mong hanapin yung sarili mo sa ibang tao. Huwag mong sabihin, ako nga, kaya ko ito, ikaw pa. Ibig natin sabihin, meron tayong pagkakaiba-iba. Yung daliri nga natin, magkakaiba, di ba? Hindi naman po pantay-pantayan. Meron tayong individuality. Meron tayong uniqueness. Kaya sabi ng talata, yung may pag-ibig, hindi hinahanap yung kanyang sarili sa iba. Ano pa? Hindi nayayamot. Pag sinabing hindi nayayamot, not easily provoked, hindi magagalitin. Sa Bicol pa, bakong puro ngoton. O yan ha. Hindi inaluman ang masama. O yan yung sinasabi ng Biblia. Pag sinabing hindi inaaluman ang masama, hindi niya, kumbaga, ni-entertain yung kasamaan sa kanyang buhay, sa kanyang puso. Verse 6, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitis. Yan yung pag-ibig. At alam niyo po, yung best expression ng pag-ibig, in-express po yan ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Now, sana po naintindihan niyo po yung aking binabanggit dahil ito ay I'm speaking to your heart. Heart to heart po tayo nag-uusap ngayon dahil gusto natin maging kalugod-lugod sa Panginoon yung ating handog. Di ba? Very frustrating na may inihahandog ka tapos tinanggihan. Meron kang inihahandog sa Panginoon, okay, meron kang inihahandog sa kapwa. Makita mo, ina-appreciate yung handog ng isa, yung handog mo hindi ina-appreciate. Di ba masama sa pakiramdam? Now, meron po kasing conflict eh. Sa Panginoon, tandaan natin, yung puso, yung kondisyon ng puso, ang tinitingnan palagi dyan ng ating Panginoon. Now, tingnan natin ngayon mga uri ng paghahandog na kalugod-lugod sa Diyos. Ano po yung mga uri ng paghahandog na nagiging kalugod-lugod sa Diyos? Okay, number 1, paghahandog ng ating sarili. Yung sarili natin. Kaya nga, pag ikay pupunta sa gawain sa church, dapat yung buong sarili mo, yung buong pagkatao mo nandoon. Huwag yung nandoon ka physically, pero mentally absent. Physically present, mentally absent. Andun ka nga sa gawain, nagliliwaliw naman yung puso mo, yung isip mo, kung saan-saan pumupunta. Wala pong magandang presentation ng ating paghahandog sa Panginoon kapag gano'n. Now, ang paghahandog ng sarili, yan ay kalugod-lugod sa Panginoon. Katulad ng binasa nating talata kanina, ialay natin ang ating sarili bilang isang haing buhay, banal na kaya-aya sa Diyos. Yung paghahandog ng ating sarili, kalugod-lugod yan sa Panginoon, ipinipresent natin. Kumbaga, nandun ka, nakafocus ka sa gawain. Disregard mo yung kung ano pong mga gawain, kasi nga yung mga gawain, hindi naman natatapos yan eh. Yung mga iba't ibang activities, padami ng padami yan eh. Ngayon, kapag ikinandun, ibigay mo naman yung para sa Panginoon. Di ba? Sabi ng Biblia, 6 na araw na gagawa, kayong isang araw, ibigay mo sa Panginoon. Hindi na nga isang araw yung binibigay natin, oras na nga lang eh. 3 oras, 4 na oras. Oras na lang ibinibigay, pagkakait pa ba natin? Yung oras na yon, ibigay na natin sa Kanya. Kumbaga, give your best to the Lord. Your time, your talents, yung full being mo, ibigay mo sa Panginoon upang maging kalugod-lugod sa Kanya. Isa pa sa uri ng paghahandog na kalugod-lugod sa Diyos, paghahandog ng papuri. Offering your praise. Magandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Ayon po sa Hebreo 13:15. Yung ating mga pagpupuri, yung ating pong pagsamba, yung ating pag-awit, yung ating pagpalakpak. Kasi pag sinabing praise, yung pagpupuri, marami pong mga iba't ibang expression po dyan. Yung pagpalakpak, yung pag-awit, yung pagsasalita ng mga pananalita na makalangit sa Panginoon. O yan po yung pagpapatuto. Yan po yung mga pagpupuri. Ang sabi po ng Biblia, magandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri. Alam niyo po yung isang pagpupuri? Yung ating testimony. Kaya nga nag-challenge po ako sa atin pong mga viewers. Kung kayo po ay pinagpala, pwede po ninyong may kwento kung paano kayo pinagpala sa ating program at babasahin ko po yan sa ating programa. Maglalaan tayo ng oras para basahin po yan. Magkaroon tayo ng segment, ito ay buhay na patotoo. Living testimony. Dahil gusto nating maihayag ang kabutihan ng Panginoon sa pamagitan ng program po natin kung paano kumilos ang Diyos sa lahat ng ating mga viewers and listeners. Isa po yan sa paghahandog ng papuri. Nakapaghahandog tayo ng papuri sa Panginoon at yan po ay nagiging kalugod-lugod sa Kanya. Pangatlong uri ng paghahandog na naging kalugod-lugod sa Diyos ay paggawa ng mabuti at pagbabahagi. Ano pong sabi ng Hebreo chapter 13 verse 16? Huwag ninyong kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagbabahagi.
sapagkat sa gayong mga hain ay nalulugod ang Diyos. Ito po yung paggawa ng mabuti at yung pagbabahagi, yung pag-share mo. Yung paggawa natin ng mabuti, isang uri po yan na nakapagbibigay kaluguran sa Panginoon. At alay po, isa sa napakasarap sa pagramdam, yung post ko nga po kagabi, yung matatapos ang buong maghapon na nakagawa ka ng mabuti, nakatulong ka sa kapwa mo. Ang sarap sa pakiramdam. Sa kabaliktaran, ang sama naman sa pakiramdam, yung marami kang naperwis, yung marami kang nakagalit, o marami nagalit sa iyo dahil sa iyong ginawa. Hindi ka mapanatag ka. Pero yun po yung nakatulong ka sa kapwa sa simpleng paraan. Kumbaga naging daluyan ka. Ang ganda po sa pakiramdam, hindi po ba? Kahit sabihin natin may kahirapan sa kabila ng mga challenges, sa kabila minsan na meron kang personal na pangangailangan na gagawa mong tumulong. Wow! Alam po ninyo, yan po ay kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Dahil yung paggawa ng mabuti, ang sabi po ng Biblia, sa gayong mga hain ay totoong nalulugod ang Diyos. Kaya gusto mong malugod ang Diyos sa'yo? Continue to do good to other people. Patuloy kang gumawa ng mabuti sa iba, sa ibang tao, sa iyong kapwa. Lalong-lalo na sa kasambahay natin sa pananampalataya. Pang-apat na uri ng paghahandog na naging kalugod-lugod sa Diyos, paghahandog na may kagalakan. Ito yung giving with joy. Ikaw ay masaya na nagbibigay. Ang sabi po ng 2 Korinto 9:7, God loveth a cheerful giver. Iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. O ikaw lang naman, di ba? Pag binibigyan ka ng tao, tapos nagbibigay siya nakasimangot, parang ayaw mong tanggapin. Di ba? Pag binibigyan ka, ito, sa'yo na. Meron pang mga termino na sinasabi, isaksak mo sa baga mo, may mga ganun pang mga termino. Di, kung ako na to, wag na lang. Diyan mo na lang. Kasi nga, yung pananalita, pero kapag nagbibigay ka masaya, ba, ibang usapan po yun, di ba? Nagagalak na nagbibigay. Wow, ang sabi po dyan, yung paghandog na ito, iniibig ng Diyos. God loveth a cheerful giver. Kaya nga meron nakita doon sa social media, habang nagbibigay, talaga nagsasayawan pa, grabe muna yung makasayaw na ginagawa. Alam po, i-practice natin yan. The way na kayo magbibigay, huwag naman yung nakasimangot. Tapos nga yung ibinibigay minsan sa church, lukot na lukot yung yung 20 pesos, lukot na lukot yung 50 pesos, parang bagang nagre-reflect ng kalooban. Mas maganda, itupi naman natin ng maayos, huwag naman natin lukutin para bagang asama ng loob ng nagbigay. Now, ang sabi po ng Biblia, God loveth a cheerful giver. Iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Kaya nga, gusto mo maging masaya ang Panginoon sa iyong ginagawa, maging masaya ka rin sa iyong paglilingkod na ginagawa. Despite na meron pong mga challenges, tandaan natin, meron naman pong palaging dahilan upang tayo ay maghandog. Meron tayong dahilan na magbigay ng meron pong kaluguran sa harapan ng ating dakilang Panginoon. Now, paano magkakaroon ng handog na kalugod-lugod sa Diyos? Kanina tinalakay po natin, ano yung mga uri ng handog na naging kalugod-lugod sa Panginoon? Ito ngayon, paano magkakaroon ng handog na kalugod-lugod sa Panginoon? Meron pong 4. Una, may malinis na puso. Diba? Sabi po ni King David, create in me a clean heart and renew a right spirit within me. Ang handog natin dapat ay meron tayong malinis na puso. Maayos yung motibo, malinis yung intensyon, maayos po yung ating ipinipresent sa Panginoon. At yun po ay magpapasimula sa puso. Kapag malinis ang puso natin, malinis din yung atin pong ibibigay. Hindi mabigat sa kalooban, kundi maluwag sa atin pong puso. Pangalawa, kung ikay maghandog sa Panginoon, maghandog ka by faith, bunga ng pananampalataya. Pag sinabing pananampalataya, not by obligation. Hindi napipilitan, hindi dahil sa kailangan, kundi meron kang pananampalataya. Kaya nga, yung mga mananampalataya, they continue to faithfully give. Faithfully give their tithes and offerings. Why? Because of faith. Dahil kahit sa kabila may kahirapan, may mga pangangailangan, may mga gustong bilhin, may mga iba't ibang mga due dates. Pero because of their faith, ginagawa pa rin yung kanilang pananampalataya sa pamagitan ng pagsunod sa salita ng ating Panginoon. By faith po yun. At ano po sabi po ng Hebrews chapter 11 verse 6, but without faith it is impossible to please God. For he that cometh to God must believe that He is, and He is a rewarder of them that diligently seek Him. The Bible says, but without faith,
it is impossible to please Him. Kung walang pananampalataya, imposible na malugod ang Diyos. Kaya ano man ang gagawin natin sa pananampalataya. Katulad po nito ngayong gabi. Nakatutok po kayo, nag-share kayo ng Word of God. You do it by faith. Hindi dahil sa kailangan, kundi dahil masaya kayo at by faith po yan. Diyan po nalulugod ang Panginoon. Dahil ang sabi po ng Biblia, kung walang pananampalataya, hindi maaring maging kalugod-lugod sa Panginoon. Gusto mong malugod ang Panginoon sa iyo, lahat ng gagawin mo ng para sa Panginoon, do it by faith. Do it na nandyan ang iyong pananampalataya. Dahil yan po ay kalulugdan ng Panginoon. Pangatlo, yung kalugod-lugod na pamamaraan upang maipakita natin sa Panginoon yung ating paghahandog, may pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yung obedience. Kaya nga sabi po, di ba, sa 1 Samuel chapter 15 verse 22, to obey is better than sacrifice. Obedience is better than sacrifice. Kahit anong mga sakripisyong ginagawa mo, kung wala namang ayon sa pagsunod, hindi ayon sa pagsunod, useless. Kumbaga, kung ikaw'y sumunod ka na sa kalooban niya, sumunod ka sa kanyang salita. Marami kang sakripisyong ginagawa. Kung hindi naman ayon sa salita niya, wala pong saysay. Ibig sabihin, wala pong kwenta. I'm sorry to say that, pero yan po yung realidad. Kaya nga, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. To obey is better than sacrifice. Obedience is better than sacrifice. And lastly, may pag-ibig. Yung ating pong handog na makapagbibigay ng kagalakan sa Panginoon, paano po magkakaroon ito ng, kumbaga, magiging kalugod-lugod sa Kanya, gawin natin na mayroon pong pag-ibig. Kapag andun po yung pag-ibig, again, hindi po mabigat sa kalooban. Kapag andun po yung pag-ibig, po yung pag-ibig, di ba, yung mga taong kay in love, speaking of pag-ibig, ngayon po ay month of love, yan po ay buwan po ng pag-ibig. Yung pag-ibig, kapag umiibig yung tao, hindi mo makikita ng reklamo eh. Kahit mahirap di ba? Sabi nga ni Francisco Baltasar, kahit ilang bundok aakyatin, ilog tatawirin. Pag yung pag-ibig pumasok sa puso ninyo man, hamakin ang lahat, masunod lamang. Pag andun yung totoong pag-ibig, you accept no excuses. Kaya pag andun yung pag-ibig mo sa Panginoon, nagiging kalugod-lugod sa Kanya. Now, ang tunay na paghahandog na kalugod-lugod sa Panginoon ay hindi nasusukat sa halaga, kundi sa kalagayan ng puso. Ang Diyos ay tumitingin hindi lamang sa ating ibinibigay, kundi sa ating motibo, pananampalataya at pagsunod. Awit 51 verse 17, huling talatang aking babasahin. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa. Pusong bagbag at nagsisisi ay hindi mo hahamakin, O Diyos. Nawa sa gabi pong ito, meron tayong nakuha na mahalagang mensahe mula sa Panginoon na ang nais po natin sa lahat ng ating pong ihahandog, sa lahat ng ating paraan ng paglilingkod ay maging kalugod-lugod sa ating dakilang Panginoon. At ayaw po natin masayang yung ating pong mga pagsusumikap, yung ating pong mga pinagpaguran dahil lamang sa ating pong paraan ng paghahandog ay hindi naging kalugod-lugod sa Kanya. Kaya sikapin natin sa lahat ng ating pong pamamaraan ng paghahandog, paglilingkod ay maging kalugod-lugod sa harapan ng ating dakilang Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos.